Paano nga ba gumawa ng GCash account? So sa video na to, ituturo natin kung paano ito gawin. So napakadali lang nito, sundan mo lang at simulan na natin. Alright? Let's go! Para makagawa ka ng GCash account ay kailangan mo muna mag-download ng GCash application. Punta ka po sa Play Store, i-search mo po yung GCash at i-install mo lang. Alright? Now, pag may GCash ka na, pag open mo, ito yung lalabas. Now, ang unang kailangan natin dito para makagawa ng account is mobile number. Kahit anong SIM card yan, is tatanggapin ni GCash. So, ilagay mo lang po yung mobile number mo dito. So, ilagay mo lang yung number mo dito. Mag-start ka agad sa 9. Huwag mo na ilagay yung 0. Yung 10 digits mo lang. Pagkatapos, i-click mo lang yung next. After that, magsisend ng verification code si GCash. Okay? So, i-check mo lang po yung number na nilagay mo. So, meron pong ticks na darating. Gaya po dito sa example. So, tingnan natin. Yan. So, may text na na-receive siya. So, i-copy nyo lang po yung code na na-receive nyo at ilagay nyo dito sa 6 box. Alright? So, pagkatapos nyan ay ito na. Gagawa na tayo ng GCash account. So, click New Account. Now, dito mag-fill out lang tayo ng ating personal information, right? So, una dito is yung birthday. I-click nyo lang po yan, tapos lagay nyo yung birthday nyo. Tapos, i-click lang po yung OK. Next is, are you a Filipino? So, of course, kasi naiintindihan mo yung Tagalog, no? So, kung hindi ka naman Filipino, is no lang yung i-click natin, right? Now, click Confirm. Now, dito is, ilagay mo lang yung pangalan mo. So, kukunin ni GCash yung first name mo. Tapos, middle name. Kung wala kang middle name, pwede mong i-click tong I do not have a middle name. Okay? So, shout out kay CareTVPH. Siya po ang gumawa ng guide na to. Now, sa third box is yung last name mo or apelido. Alright? So, yan. Now, ang susunod na box ay itong email. So, kailangan mo ng Gmail dito or anong email. Okay? So, ito yung dito magsisend ng mga verification code in case meron kang mga transaction na kailangan ng email. So, make sure na active yung email na ilalagay mo. And then dito sa nationality is Filipino, kung Filipino ka. Alright? So, ang main source of funds naman is ito yung kung saan galing yung ifa-fund mo na pera dito. So, maraming pagpipilian dito, no? So, for example, income from business, profession, etc. So, piliin mo lang kung saan galing yung pera mo. Hihingin din ni GCash yung current address mo, okay? So, kung saan ka nakatira, yung province, anong city, barangay, at zip code. So, i-fill up mo lang yan. So, kung hindi mo pa alam yung zip code mo, is pwede mong i-search sa Google kung ano yung zip code. Alright, so i-pass forward lang natin kung after nyo ma-fill up yan. Proceed naman tayo dito sa permanent address. Ang kaibahan pala nito guys sa permanent address at current address is yung current address is yung tinitirahan mo ngayon. Pwedeng nasa workplace mo. Bali kung may temporary address ka lang. So same lang din. So ilagay mo lang dito, i-fill up mo lang. Pero pag same lang yung address mo, yung current at yung permanent address mo, pwede mong i-click itong same as current address para automatic siya na makopy. Dito naman sa referral code is pwede mong ilagay yung referral code ko. Okay? So, andyan po sa description box para pwede mo nang i-copy at ilagay. So, magkakaroon ako ng konting commission dito sa referral code ko na gagamitin mo. Pero actually, pwede mo din gamitin yung code ng CareTVPH. Okay? So, siya pong gumawa ng guide na to. After that, i-review mo lang yung information kung tama and then click Confirm. Ngayon, gagawa na tayo ng MPIN. So, ang MPIN is ito yung magsisilbing password ng ating GCash account. So, make sure na huwag mong kakalimutan ito. Okay? Gaya sa bank PIN mo. So, i-type mo lang siya sa taas at dito sa confirm, alright? So, 4 digits po yan. And then, click I agree to the terms and condition. Tapos, click confirm. Now, ito na nga yung magandang future ni GCash ngayon, no? Kasi meron siyang bagong future na account secure, which is, phone lang dapat yung pwedeng makalagin sa GCash.
So, kailangan mong i-register yung phone na ginagamit mo para sa GCash. So, ang mangyayari pag register na yung phone mo sa GCash is wala ng ibang account or another phone na makaka-register at makalagin sa GCash account mo. Kaya napaka-safe nito. Right now, para maka-register na tayo, so i-click lang natin tong yes, register this phone. So, magsisend again si GCash ng verification code sa phone number mo. So, i-copy mo lang pag dumating at ilagay mo dito. Then, click submit. Ayan, at registered na yung phone mo. Now, pwede ka nang pumunta sa dashboard. Now, dito is pwede mong i-verify agad yung account mo at pwede mo din itong skip. Alright? So, skip mo lang yan at scroll down ka lang. Tapos, go to dashboard. So, ayan na guys, napakadali lang gumawa ng GCash account. Now, after that is pwede mong i-verify yung account mo para tumaas yung cash in, cash out limit mo. So, ayan lang guys, sobrang bilis lang, di ba? Gamit ko nga pala sa video na to ay ang guide ni Care TV PH. So, shoutout sa kanila, shoutout sa iyo boss, solid ang tutorial nyo. By the way guys, kung interested ka rin kumita online gamit lang ang phone at internet mo, pwede mo ding itry itong XM Trading Platform. Legit na broker to guys at pwede ka rin magsimula sa maliit na puhunan. Ang good news nito guys is meron silang free $30 bonus para sa mga bagong users. Ang malupit guys, wala nang deposit required. So i-click mo lang yung link sa description para maka-sign up ka under my link. Kung nakatulong tong video na to, i-click mo na din yung like at subscribe for more tips and earning opportunities. Salamat sa panonood guys. Ingat palagi. Bye-bye.